May mga sundalo daw na Amerikano ngayon, mga sangkay doon sa Mindanao. Anong meron? So kumakalat ngayon ng balita ang mga sangkay tungkol po sa presensya ng mga militar ng Amerika doon ngayon sa Mindanao. Isang part mga sangkay ng Mindanao ngayon na kung saan may mga presensya daw po ng mga sundalo ng Amerika. Anong meron mga sangkay? Anong ganap doon? Alamin po natin kasi nilinaw na po ito ngayon kung ano ang kanilang ginagawa doon ngayon. Alright? Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, subscribe nyo na po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga vlog po natin, sa mga komentaryo po natin. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, ito nga ang balita, guys. Mayroon daw po mga sundalo ngayon dito sa Pilipinas ng Amerika. Doon po sa Misamis Oriental. Ano mayroon? Nagbigay ng paglilinaw ang US Embassy hinggil sa presensya ng American military personnel sa may Togoloan, Misamis Oriental, kung saan naroroon ang Sandia Steel Corporation. Nako, ano mayroon doon? Sa isang pahayag, ipinaliwanag ng US Embassy na bilang bahagi ng pagpaplano para sa 2027 US-Philippines Balikatan, isang team ng US military kasama ang mga personnel ng Armed Forces of the Philippines ang dumating sa may Sandia facility sa pakikipag-ugnayan sa PDVEC Industrial Authority upang i-assess Okay, so may isasagawa daw pong military, pagkakaintindi ko, military exercise to eh. Ulitin nga natin yung part na to. Naroroon ang Sandia Steel Corporation. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ng US Embassy na bilang bahagi ng pagpaplano para sa 2027 US-Philippines Balikatan. Okay. So may military exercise na gagawin sa 2027. But anong ginagawa nila? 2026 pa lang. Pero ang paliwanag nila dito, as a part of joint US-Philippines planning for Balikatan 2027, team of US military and Armed Forces of the Philippines personnel arrived. Okay. Ayan na, mga sangkay. Ito po ay doon sa Sandia facility. Okay. So doon mga sangkay, nakita kasi sila. So kumalat po ito. At syempre yung iba, natatakot din. Baka iniisip nila, mga sangkay, ano to? Mayroon bang gerang magaganap sa Pilipinas? Bakit nandito yung mga sundalo ng Amerika? Pero pinaliwanag ngayon na sila ay narito sa ating bansa for planning para po sa Balikatan 2027. Ito po ay military exercise, no? Kadalasan naman po itong ginagawa ngayon mga sangkay ng mga militar, hindi lang naman po ng Pilipinas kundi iba pang mga bansa, no? Kagaya po ng South Korea, Japan, at kahit nga po yung China ginagawa po ito. Pero pag China, mga sangkay, wala pong kasamang ibang mga bansa. Talagang purely Chinese soldiers ang nagkakaroon po, nagko-conduct ng military exercise. Pero sa atin kasi, siyempre marami po tayong kaalyadong mga bansa, kagaya po ng US. Ayan, mga sangkay, sila po yung mga tropa natin every time po na mayroong ganitong klaseng ganap. Isang team ng US military kasama ang mga personnel ng Armed Forces of the Philippines ang dumating sa may Sandia facility sa pakikipag-ugnayan sa PDVEC Industrial Authority upang i-assess ang posibleng paggamit dito sa isasagawang bilateral military exercise. Okay. Kahit ako nagulat din eh. Bakit doon sa lugar na to? Pero may gagamitin pala, no, na part ng lugar na yan, mga sangkay, kaya nakikipag-ugnayan sila. Ang nangyari Malapit na rin naman po yung 2027, kaya siguro ganito po yung kanilang preparation. Pero
may magagalit na naman. Magagalit na naman po yung China na ito. Pagbisita ay partian nila ng routine plan kung saan nino-notify ang isang pasilidad sa mga requirements na kakailanganin bago sila pasukin dito. Nauna nang napabalita Ayan po, according to the complainant, at about 10:12 a.m. of this date, several American soldiers, talagang totoo pala, several American soldiers together with personnel of TVDEC allegedly attempt to enter premises of Sanjia Company, stating that they intended to conduct an inspection of the site. Uy, so may nagreklamo? The complainant stated that their presence and the intended inspection caused concern among the company personnel. Okay, nagulat ang humpanya, mga sangkay, kasi bigla daw po silang pumasok. Ano yun? Hindi sila nakipag-ugnayan sa kumpanya na bago nila gawin yun. May ano muna, mayroong notice. Kaya nagreklamo sila. Ayan po, mga sangkay. Ano to? Mukhang sa Philippine National Police pa ata ito nagreklamo Pambira, kahit naman sino, mga sangkay, kakabahan din Biglang magbababaan sa sasakyan, tapos mga di bakal yung dala, tapos papasukin yung kumpanya nyo. Magugulat ka talaga, dapat may notice. Hindi ko alam, mga sangkay, kung bakit ganon. Anong nangyari? ang pagpunta ng US military troop sa may Sanjia Steel Company na pinigilan umanong makapasok dahil bigo makapagpakita ng mga dokumento para i-authorize sila na mag-inspeksyon sa pasilidad. Sa isang post ng Chinese Embassy in Manila, kinwestiyon nito ang presensya ng mga sundalong Amerikano sa Sanjia Steel Factory. Okay. Pinost ng Chinese Embassy. Bakit Chinese Embassy yung nag-post? Dahil ba Amerika? Sabi ko na nga ba, mga sangkay, may magagalit dyan China Na sinalakay kamakailan ng Philippine Law Enforcement Agencies kasama na ang Armed Forces of the Philippines. Tanong ng Chinese Embassy, ano ang pakay sa lugar ng mga Amerikanong sundalo at bakit umano sila pinayagan na magpunta sa pabrika? Okay. Ayon pa sa Deputy Spokesperson ng Chinese Embassy na si Gu Wei, hindi ba ito isang uri ng diskriminasyon o selective law enforcement campaign upang kung saan tinatargetan niya ang mga Chinese national dahil sa politika? Nauna na ang sinalakay ng mga otoridad ang So ang duda nila, hindi naman talaga ang duda ng iba, lalong-lalo na po itong China, hindi naman talaga for inspection for balikatan exercise. Pumunta sila dyan kasi naghahanap sila ng mga Chinese. Ganun po, mga sangkay. Ang sinabi, kaya pala pinost. Nung biglang dumating, naghahanap daw po, mga sangkay, ng mga Chinese. Oh my goodness. Philippine Sanjia Steel Corporation kung saan naaresto ang 69 na mga Chinese Dyan pala nang galing yun, mga sangkay. Ay, naku po. national at isang Pilipino. Ni-raid ang planta ng bakal matapos na mapag-alaman na gumagamit umano ito ng radioactive materials at sinasabing may kaugnayan sa isang Chinese businessman. Okay, so tingin ko, mga sangkay, ewan ko lang ano sa tingin nyo? For balikatan exercise ba to o laban po ito sa mga Chinese? Pambira. Gulat ako sa dulo ng balitang to Ano ang inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.